Okay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay about sa the Reformation and Counter-Reformation. Ngayon, dapat nating malaman kung anong taon nag-start at sino mga tao ang involved at ano nga ba ang the Reformation and Counter-Reformation. The Reformation was a religious movement in 16th century that led to the creation of Protestant Church. Ang Reformation ay nabuo siya noong 16th century ng kilusan ng mga religious group nung panahon nito sa Europe na naglalayong baguhin ang mga maling gawain ng simbahang Katoliko nung panahon na to. Kaya nagkaroon ng mga pagpupulong o pagkakaroon ng grupo, mga religious group no 16th century sa Europe. Ang layunin nito is it challenged the authority of the Roman Catholic. The Counter-Reformation was the Catholic Church response to reform itself and stop the spread of Protestantism. Ang isa sa mga layunin ng Reformation ay ayusin ang mga maling gawain ng simbahan tulad ng pagbebenta ng indolensya upang mabawasan ang kasalanan, ibalik ang pananampalataya sa aral ng Biblia, hindi lang sa utos ng simbahan. Nung panahon kasi na ito ay parang sumusunod na lang ang mga tao dahil sabi ng Bible, hindi dahil kung ano ang pananampalataya nila. Parang nakabase na lang sila sa kung anong nababasa nila base sa Bible, hindi dahil sa personal encounter nila. At nabigyang diin na ang kaligtasan ay galing sa pananampalataya, hindi sa pagbili o pagbabayad ng indolensya ng panahon na ito. Cause of the Protestant, unang-una dito yung corruption in church, abuse of power, Renaissance Humanism, printing press, calls of reform. Dito sa corruption in church, selling of indulgence and moral decline of clergy. Dito nagsisimula yung pagbebenta ng indolensya upang nabawasan ang kasalanan, upang mailigtas ka. Noong panahon kasi na ito, nauso yung pagbibili ng or yung may kapalit para mabawasan yung kasalanan, para maligtas ka. Yun yung nangyari ng panahon na to. Pangalawa naman is yung abuse of power. Church leader focus on wealth and politics rather than faith. Dito, nung panahon na to, ay mas nanaig yung kayamanan at politika, hindi sa pananampalataya. Kaya ang nangyari ng panahon na to ay mas importante ang pera at ang posisyon kaysa sa pananampalataya. Parang yun yung naging way ng mga tao na mas mayaman ako, mas kilala ako, maliligtas ako, hindi ang pananampalataya ko. Renaissance Humanism encouraged questioning of traditional authority. Pangapat is printing press, spread reform ideas quickly across Europe. On Europe. Nung panahon na to, dahil sa naimbento yung printing press, ay mas madali na ipahayag kung ano ba yung maling gawain ng simbahang Katoliko. Dahil sa printing press na ito, nag-create yung 95 criticizing thesis si Martin Luther na mamaya is malalaman natin kung ano ba yung background ng thesis na iyon. Sunod naman is calls for reform. Thinkers like Martin Luther, John Wycliffe, and John Huss naman change. Ito na nga, si Martin Luther. In 1517, Martin Luther wrote his 95 thesis criticizing the sale of indulgence. Dito nga, dahil sa printing press, itong thesis ni Martin Luther na kinikriticize yung pagbebenta ng indolensya ay mas naipakalap ng panahon na ito. Dahil sa printing press ay mas madali niyang naipakalap kung ano ba ang ibig sabihin. Na ang paniniwala ni Martin Luther ng panahon na to, na he believed that faith alone leads to salvation. Naniniwala si Martin Luther na ang pananampalataya mo ang siyang magliligtas sa'yo. Ay,
Ayun ang paniniwala ni Martin Luther, hindi ang pagbili o pagbabayad. Naniniwala siya na kung may pananampalataya ka, yun ang magliligtas sa'yo, hindi ang pagbili. Kaya ginawa ni Martin Luther itong thesis niya, na 95 thesis, criticizing the sale of indulgence, kasi naniniwala si Martin Luther na kalokohan lamang yun, na hindi totoo yun, na kung bimili ka ay maliligtas ka. Bagkus ang sarili mong pananampalataya ang magliligtas sa'yo. His actions started at Lutheran Church and the wider Protestant movement. Ito na nga dito na lumaganap yung Protestantism sa Europe. Nagsimula sa Germany na Lutheranism gained followers among princes and cities. Sa Switzerland naman, si John Calvin promoted Calvinism, emphasizing predestination. Pangatlo naman ay sa England, si King Henry VIII established the Anglican Church or Church of England. Sa France and Netherlands, na doon na yung Calvinism spread despite of Catholic resistance. Sa Scandinavia, adopt the Lutheran beliefs of official. Ito yung 5 bansa sa Europe na nasakop ng Protestantism ng panahon na yan. Yan. Ito nga pala si Martin Luther. Yan. Ito. Siya yung naniniwala na hindi ang pagbabayad na hindi lang siya maliligtas sa'yo. Tapos ito si John Calvin. Nang sabi ni John Calvin ay pinopromote niya yung Calvinism. Tapos si King Henry VIII naman ito. Impact on Europe. Ang naging epekto nito sa Europe ay nag-cause ng religious war between Catholic versus Protestant. Dito nagkaroon ng hidwaan laban sa dalawang religious group na ang Katoliko at ang Protestant. Pangalawa naman is yung Peace of Augsburg ng 1555. Pinayagan ng mga pinuno ng Germany na pumili ng relihiyon ang mga tao base sa kung ano ang kanilang gusto at susundin nila yon. Pangalawa naman is rise of nation state and decline church of power. Lumakas ang kapangyarihan ng mga hari, humina ang simbahan. Ito naging epekto sa Europe. Pang-apat naman, encourage literacy. Dumami ang paaralan, natutong magbasa ang mga tao at mas naunawaan ang pananampalataya. Yan yung naging epekto sa Europe. The Council of Trent noong 1545 to 1563, yung purpose ng meeting na to is pag-usapan o i-reform ang mga maling gawain ng simbahang Katoliko yung panahon na to. Meeting of Catholic leaders to address church problem. Dito pinag-usapan nila yung mga problema at mga maling gawain ng simbahang Katoliko. Ito ang background ng meeting ng the Council of Trent. Reforms, reaffirm core Catholic beliefs, faith, and good work. Maibalik ang pananampalataya at mabuting gawa ng panahon na to. Ban the sale of indulgence. Pinagbabawal na ang pagbebenta ng indulensya kapalit ng kaligtasan at kapatawaran sa mga kasalanan. Pangatlo naman, improve priest education and discipline. Dito, mas pinaiting nila yung pag-aaral ng mga pare at pati sa disiplina para mas mapaayos ang simbahang Katoliko dahil nga ang mga pare ay tinitingnan ng panahon na yun na mataas dahil nga appointed with God, kaya ang tinitingin nila sa mga pare is tama ang ginagawa. Kaya ng panahon nung nagkaroon ng meeting ay mas pinaigting nila yung pag-aaral ng mga pare at magkaroon din ng disiplina ng panahon na to. The Catholic Counter-Reformation. The Catholic Church sought to reform itself and combat Protestantism.
aim to restore faith, discipline, and church authority. Dito ini-aim nila yung mabalik yung pananampalataya at kaayusan, disiplinado ng mga matataas sa simbahan. Katulad nga na nabanggit kanina, improve priest education and discipline. Mas pinaigting na nila yung pananampalataya at pagkakaroon ng disiplina. Key figures, promoted education and missionary work. Dito, yung pag-aaral ng mga missionary mas lalong, ayun, katulad kanina, mas lalong na pinahalagan nila yung pag-aaral ng mga pari ng mga panahon na to para mas malaman nila kung gaano ba kahalaga at ano ba ang inaaral nila.